Halina't paunlarin natin. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa sagutang papel. 1. Ano ang dahilan kung bakit malimit na nag-iisa ang batang mahirap? A. Mahiyain siya at walang gustong kaibiganin. B. Pinagtutulungan siya ng kanyang guro. C. Madalas siyang tuksohin ng kanyang mga kaklase. D. Ayaw niyang pumasok sa paaralan. Number 2. Ano ang madalas isuot ng bata sa paaralan? Letter A. Makukulay at mamahaling damit. B. Luma at kupas na damit. C. Uniform na bago at planchado. D. Damit na bigay ng kanyang kaklase. Number 3. Bakit nahihiya ang bata na ipakita ang kanyang baon sa kanyang mga kaklase? A. Dahil wala siyang dalang pagkain. B. Dahil gusto niyang makihati sa pagkain ng iba. C. Dahil naiiba ang kanyang baon at natatakot siyang kutsain. D. Dahil gusto niyang maging misteryoso sa klase. Number 4. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng bata na siya ay may 100 damit? A. Mayroon siyang maraming mamahaling damit sa bahay. B. Nagpapanggap lamang siya upang magmukhang mayaman. C. Nais niyang ipakita na mayroon siyang imahinasyon at pangarap. D. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pamilya. 5. Kung ikaw ay isang guro at may estudyanteng katulad ng batang mahirap, paano mo siya matutulungan? A. Hahayaan siyang mag-isa dahil iyon ang kanyang kagustuhan. B. Hikayatin ang klase na tanggapin siya at huwag siyang kutsain. C. Bibigyan siya ng bagong damit upang hindi na siya tuksohin. D. Iiwasan siyang tawagin sa klase upang hindi siya mapahiya. 6. Kung ikaw ay isang kaklase ng bata, ano ang tamang gawin upang hindi na siya makaramdam ng pag-iisa? A. Yayain siyang sumali sa inyong laro at pag-usapan ang kanyang kwento. B. Iwasan siyang kausapin upang hindi na siya mapansin ng iba. C. Huwag na lang siyang pansinin upang hindi na lumala ang sitwasyon. D. Tawanan ang kanyang kwento tungkol sa 100 damit. 7. Ano ang naging epekto ng pagkukwento ng bata tungkol sa kanyang 100 damit sa kanyang relasyon sa mga kaklase? A. Lalong lumayo sa kanya ang mga kaklase. B. Naging interesado ang mga kaklase at naging kaibigan siya. C. Naging tampulan siya ng pang-aasar. D. Pinagalitan siya ng guro dahil sa kanyang kasinungalingan. 8. Sa inyong opinyon, tama ba ang ginawa ng bata na sabihin niyang mayroon siyang 100 damit? A. Oo, dahil sa pamamagitan nito ay napansin siya ng kanyang mga kaklase at nagkaroon ng mga kaibigan. B. Oo, dahil wala namang masama sa pagsisinungaling. C. Hindi, dahil dapat ay sinabi niya ang totoo na wala talaga siyang maraming damit. D. Hindi, dahil ang kasinungalingan ay magiging ugat ng kamuhian. 9. Kung ikaw ang susulat ng wakas na bahagi ng kwento, paano mo ito wawakasan? Ipapakita na nagkaroon ng tunay na 100 damit ang bata sa hinaharap. B. Ipapakita na hindi na siya muling pumasok sa paaralan. C. Ipapakita na patuloy pa rin siyang tinutukso ng mga kaklase. D. Ipapakita na lumipat siya sa ibang lugar upang makalimutan ang kanyang nakaraan. 10. Ano ang maaaring pamagat ng kwento kung isusulat ito mula sa pananaw ng guro? A. Ang batang mahiyain. B. Ang 100 pangarap. C. Ang kwento ng isang guro. D. Ang 100 damit ni Ginang Cruz. Mahusay, magaling.